Hello, magandang gabi po. Ito naman po tayo. Ito po si Dr. Engineer at Toto Bunyog Kausing. At ang ating pag-usapan sa ngayon ay patungkol sa sinasabi na sasampang libel na kaso ni Digong Duterte laban kay Antonio Trillanes na aking kandidato sa pagkamayor sa Caloocan City. At pag-usapan din naman natin yung pag-amin ni Duterte sa taking full responsibility at kung ano ang epekto nito sa kaso niya na tinitingnan natin na binubuo sa integrated International Criminal Court. At ang pangatlong tanong natin ay ano ang magiging epekto ng local na kaso na isasampa ng ng ating pamahalaan o ng DOJ o ng PNP laban kay Digong patungkol sa halimbawa kakasuhan nila sa pagpatay kasi may pag-amin na. Ano maging epekto niyan sa International Criminal Court? So okay, pag-usapan natin yan. Una, nagbabati ako ng isang magandang gabi at hinihingi ko po ang pagdadarasal natin para sa ating mga kapatid na andyan ngayon na nang humaharap sa mga bagyo. So pagkatapos sa Albay, paakyat po yung bagyo ngayon, sumasalanta na siya ngayon sa Polillo Island. Pagkatapos aakyat sa doon sa Quirino Province. Nakikita kayo, ang Polillo Island sa Quirino Province po ay nasa signal number 5. At akyat din po yan doon hanggang sa Luzon. Na naman, ibig sabihin, yung Cagayan Province at saka Ilocos Norte, Ilocos Sur, at saka La Union, at pati ng buong Cagayan, pati Mountain Province, ay delikado na naman. Katatapos na nila sa baha, mayroon na naman paparating. So, yan po yung ating mga nakikita ngayon. So, ngayon, nais ko lang batiin yung mga kapatid ko mga Muslim dahil doon ako gumraduate sa Mindanao State University sa Marawi City. So, mahal ko po yung mga pamayan ng mga Maranao at mga kaklase ko doon ng mga Maguindanao at mga best friend barkada ko rin ng mga Tausug. Nung nag-aaral ako sa College of Engineering ng Mindanao State University bilang isang full scholar, consistent, hanggang sa gumraduate ako. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At inshallah, syukran sa inyong lahat. Sana ay makikita natin ang kagandahan at ako'y nag-express ng simpatiya doon sa dalawang pulis na namatay sa isang anti-drug operation dyan sa BARM. At ang nangyari po dyan ay lumaban ang kanilang inoperate na mga sinasabi nila na mga drug syndicates. So, sa pakikipaglaban ng mga sindikato sa droga, namatay po ang dalawang pulis natin. So, ako po ay nakikiramay sa dalawang pulis natin na namatay dyan sa operation kahapon lamang sa BARM sa Maguindanao. So, ngayon, pag makita mo, sa panahon ni Bongbong, ang mga pulis sa drug operation ay namamatay. Pero sa panahon ni Digong ay ang namamatay yung kalaban. So anyway, let us not speculate about it. Sa akin lang naman ay hinihingi ko yung dasal na mga kapatid ko mga sa Islam na ipagdasal natin kay Allah na sana matigil na ang lahat ng droga, katiwalian, pagnanakaw at lahat ng patayan dyan sa BARM. Kasi ang BARM po ay para sa mga Maguindanao, Maranao, Tausug at mga IPs o yung mga tinatawag na lumads na nakatira dyan sa lugar na yan. So it is, we as a product of Mindanao State University, and because of Mindanao State University, I could not have graduated and could not have become
an editor for 15 years sa People's Journal Tonight, and eventually to become a lawyer, and also as a scholar consistently of the pamantasan ng Luzon de Maynila College of Law. At sa ngayon, despite the fall from grace ng aking sarili dahil na-disbar ako sa mga medyo pagkakamali ko sa pakikipaglaban sa corruption at para pakikipaglaban para sa aking mga kliyente sa Marubdub. So, nagiging emotional ako lalo. So, nakikita ng Supreme Court mukhang hindi pwede yung ginawa ko. Pero but then, the purpose of the actions that led to my disbarment, sabihin ko na purposes, were the noblest kasi lumalaban po ako sa gusto ko isauli yung mga ninakaw na pera. So, magandang gabi po. Joint forces tayo. Senatorial candidate Wilson Carretero Ahmad. So, mag-usap tayo. Siguro kakampanya tayo sabay-sabay. At at least I know you're being a Mindanaoan and you're being a passionate fighter for the rights of the downtrodden, including the indigenous peoples. Wilson Carretero, I salute you. I witnessed how you fought the first time that you were declared as nuisance. Ang correct pronunciation ay nuisance. Sa English word, sa English pronunciation, nuisance. Pero sa American pronunciation is nuisance. Ang Comelec, pag-usapan ko mamaya, magla-live din po ako mamaya Wilson, sa tungkol sa kung ano ang nuisance at nuisance na binababoy ng Comelec. Okay? Ang isa ngayon, naubusan sila ng ang ibig sabihin ko anong nuisance. Well, I predict, and I do not only predict, but I'm making it sure that I will win. Even if they will deny my motion for reconsideration that I will be filing today or tonight, then they will have a field day answering everything in the Supreme Court. Because I know that I will win before the Supreme Court. And mind you, I just want to inform you na nagsampa po ako ng disbarment cases sa 4 na abogado ng Law Department na naggumawa ng petition para ideklara ako na nuisance candidate. So, ang rason ko, there is no causal connection. Walang total connection sa aking pagkagidisbar kung ako ba'y dapat sabihin na ako'y nagbibiro o nagdadala ng masamang pangalan o pag-insulto sa proseso ng election just because I filed my candidacy as a disbarred lawyer or as an ex-lawyer. So anyway, I'll discuss that later on. Basta sinisiguro ko mananalo ako dito sa kaso sa Supreme Court. Ang hindi ko lang masiguro, Wilson, kaibigang Wilson, ay baka magaya ako sa iyo, nanalo nga ako sa Supreme Court, pero hindi naman na isama sa baluta, official ballot ang pangalan ko. Pero but then, I'll make it sure that I will be placed in the ballot. Kasi ang gagawin ko is, unlike you, alam ko, nabasa ko yung history ng kaso mo, nagsampa ka ng petition for certiorari, review and certiorari sa Supreme Court. Ang hiningi mo ay TRO. Ang akin naman hingiin ay preliminary mandatory injunction. Hindi TRO. Although with TRO, pero hingi di ako ng SCAW. Ano yung SCAW? Status quo ante order. Okay? So that will be completely a legal issue na hindi ko muna i-discuss dito. Mamaya ako na-discuss yun. So anyway, magandang gabi po siya kay Papa Doming Ligario dyan sa Tanawan. Ingat po kayo. Mukhang hagip din ng mga ulan na dala ng bagyong Pipito ang Tanawan at ang Cavite, ang buong Region 4 ay rin po, damay din. Sa amin dito sa Metro Manila, kasi sa Metro Manila man kami ngayon, ay nag-umpisa na rin pong ulan. So ibig sabihin, we are expecting and we are prepared whatever would be the things that would be brought to us by Typhoon Pipito. Si Jigger Yerte, magandang gabi po.
So, Arili Aribas, magandang gabi. So, pa-shout out po sa Sampaloc, Tanay, Rizal. Oh, magandang gabi dyan sa Sampaloc, Tanay, Rizal. At dyan sa mga client namin, sa mga Fulyosco family. Namatay na yung aming naging kliyente na si Mr. Fulyosco at ang pumalit diyan kanyang mga anak, no? Itong mga paglalabanan diyan ay yung lupa na inagaw. Sabihin ko na inagaw ni Dr. Anong apelyido ni Dr. Hindi ko muna bagitin, baka kasuhan niya kung libel. Pero anyway, okay lang. Dr. Mamaya, sabihin ko baka maalala ko. Si Ma'am Pyra Lucas from Tarlac, Maya Pabingi. So akala ko na sa Zamboanga ka aura. Ibig sabihin auro ngayon. So Espanyol na salita 'yon. Katipunero ER. Tapos Tulits Danakon. Imornibal watching from La Union. At tapos si Baby Luz Zamudio. Magandang gabi. Tapos sa lahat ng mga Ilocano, na mga kabsat ko, na imbagrabim sa kada kayo amin. Kaya sa atin naman ito ay talagang para sa bayan ito. Sa akin lang itong programa ko ay para sa lahat. Pwede naman pero I hate na lahat tayo magsasabi loyalista tayo ni sino. Please lang, gusto kong tanggalin sa isipan ng bawat isa sa atin, dapat hindi tayo nagloloyalista kahit kanino. Kasi oras na nagkakamali ang ating mga idolo na niniloloyalista natin ay ang hirap tanggapin na nagkamali. So, ganun ang mangyari. So, I welcome you all, but please, wala problema ako sa akin. Mag-comment kayo. Even if it is against me, I welcome it. And promise, I will be sober and I will be decent and I will be lovable in making my counter comments on whatever comments that might be contrary to me. Okay? Kay Merjan Destresa, ito naging kliyente ko na talo na, nananalo pa. Hindi ko na sabihin kung anong klaseng kaso. Tapos si Katipunero AR. So Wilson, kindly you can get my cellphone numbers there at pwede mo akong may text. Ito cellphone number ko dyan. Pwede ko mo text at mag-usap tayo for future references, hindi lang sa ngayong mga pakikibaka. Hindi naman nagtatapos ang usapin ng katarungan habang may buhay tayo. Eka nga, habang may buhay, saan? Anyway, sa Aurora na pala ang bagyo ngayon, lumapag na. Okay? So lahat ng mga taga-Aurora, maaring hindi sila nakikinig ngayon, pero but then my prayers are for you. Mga dasal ko namin na dito ay nasa inyo. So, sa tanang mga taga Cebu, taga Mindanao, mga Cebuano speaking, mga Bujol, kung og-asagi ka ng akong asawa sa Binunido, maayong gabi kaninyong tanan. So, sa mga waray-waray, diyan sa Biliran, Leyte, Samar, maupay nga gabi. Sa mga taga Surigao, Del Sur at Del Norte, Maradyaw nga dulom sa inyong hurot. Okay. Sa mga Ilonggo, sa Panay at saka sa Negros Occidental, maayong gabi sa inyo gid nga tanan. Labi na dira sa akon nga mga kasimanwa kung sa diin naghalin ang akon tatay sa banwa sang Ahoy, Barutak, sa Concepcion, sa Sara, sa Balasan o sa istansya pa, maayong gabi sa inyo tanan. Labi na dira sa akon nga mga pakaduha, pakatlo nga ara dira nga naga-star sa Barangay Mangurkuro, Barangay Progreso sa Ahoy, Iloilo. Sa mga kamag-anak ng aking nanay na dyan sa mga Lambunaw at sa Kakalinog, mayad gagabi kaninyong tanan. O, kita mo, Ma'am Pyra Lucas, ang makita mo pagkapareho halos sa Kapampangan ang
Ang mayap, maganda, no? Magandang gabi, mayap, bengi. Pero sa salitang karaya, kung tawagin sa loob ng Panay Island, ang tawag naman sa kanila, mayad nga gabi. Pero ang bengi, gabi. Okay. So, at least, nakikita ko yung connection ng ating mga lingwahe. Sa connection ng ating lingwahe ay masarap pakinggan. So, marayaw dum sa mga tausog. Ha? Mapia magabi, sa langon sa mga pakat ago pagariakan ro sa Maguindanao del Sur, ago Maguindanao del Norte, Lanao del Sur, ago Lanao del Norte. Syukran, salam. Okay? So, ito na ngayon tayo. Una, itatakil natin. Naalala ninyo na nagsalita si Digong Duterte na kakasuhan niya ng libel si Antonio Trillanes na siyang aking sinusuportahang kandidato sa pagkamayor sa Caloocan City. So ngayon ang tanong, tatalab ba ang kaso ni Duterte? Ang sagot, hindi po tatalab. Ang tanong, bakit? Kasi po, sa ilalim ng Article 354 ng Revised Penal Code, ito po ay nagsasabi na kapag ang usapin sa sinasampang libelo ay patungkol sa mga salita o sulat na ginawa sa loob ng isang hearing ng Kongreso, ng House of Representatives, gaya nito, hearing ng Quadcom, ito'y hearing ng House of Representatives. So lahat po na sinabi ni Trillanes at sinabi at pinakita mga papel ay absolutely privileged. Absolute. Kahit sabihin natin mayroon pang intensyon na manggiba o manira si Antonio Trillanes, hindi po sa ngalan ng batas na nag-uutos, hindi po pwedeng kasuhan ang sinumang tao na nagsalita patungkol sa isyu na pinag-uusapan diyan sa isang House of Representatives na hearing. Anong pinag-usapan doon? Malawak po ang pinag-usapan. War on drugs ang pinagmulan. Ngayon, according to the statement of former Senator Antonio Trillanes, ang pinakita niya ay mga supposedly bank accounts na joint na binuksan o joint na nakapangalan kay Sara Duterte at kay tatay dyan ay si Digong Duterte. At nakita ko ron, may iba din nakapangalan kay Basti or Sebastian Duterte. So ngayon, sabihin na natin na totoo yun. Kung sabihin natin na totoo yun, at ang tanong, sabihin na natin pala na hindi totoo. Ang tanong kung hindi totoo, so pwede ba na tatalab ang libel na ikakaso ni Digong Duterte laban kay Antonio Trillanes? Ulitin kong sagot, hindi po tatalab. Kahit luluha pa ng dugo, yan si Digong Duterte at ang kanyang tatlong abogado na si Salvador Panelo, si dating Labor Secretary Bello, tapos saka si Attorney Deldra. Okay? You go back to law school kung papayagan si Duterte magsampa ng libel. I may suggest that you go back to law school at magiging malalaman nyo kung mapapahiya po kayo. Kasi unang-una, these two lawyers, si Attorney Salvador Panelo at saka si Attorney Bello, Silvestre Bello, ay mga well-known na abogado, na magagaling na abogado. At magiging batik ito sa kanilang pangalan kapag pinayagan nila si Duterte na magsampa ng libel case laban kay dating Senador Antonio Trillanes. Ulitin ko, bakit? Nasa ilalim po ng Artikulo 354 na sa pangalawang subparagraph nito na nagsasabi ang lahat po na sinabi sa isang opisyal na proceeding
ay hindi pwedeng gamitin na magkakaso ng libelo laban kay Trillanes, laban sa mga taong nagsalita. Okay? So hindi rin pwedeng gamitin laban sa kahit sinong congressman na nagsalita rin yan tungkol dyan. So ngayon, kung ganon, kahit sabihin natin na hindi pa yun totoo, okay? Hindi na issue doon kung totoo ba yun o hindi. Pero I hope so na mapatunayan yan at malalaman natin kung paano. But then, itong problema ko sa Pilipinas. Meron po tayong batas na tinatawag na Bank Secrecy Law. Hindi pwedeng buksan, hindi pwedeng manduan o utusan ang mga bangko na ilatag, ibigay ang mga bank account natin kahit sino. Kasi oras ang ginawa niyan, lalabag siya kasi meron tayong batas na Bank Secrecy Law. Meron din tayong foreign currency law na kung foreign currency sa dollar, hindi rin pwedeng ipalabas. Ay, hindi ko pa pala nabati yung mga Bicolano. Maray na bangki, mga Bicolano, lalo na dyan sa Camarines Norte, sa Albay na binabayo ng malakas na hangin. At binabati ko rin itong pinaka-kurap na Bicolano, walang iba kundi si Elizalde Co na congressman ng Ako Bukol Party List. Okay? Yung kanyang partner, si congressman din na si Jill Bungalon, congressman din ng Ako Bukol Party List. Binubukulan niya ng mga Bicolano eh. O bakit ko nasasabi? Bakit? Kasi yung relo mo, Mr. o Attorney Jill Bungalon, ay Rolex. Ang bata-bata mo pa, may Rolex ka na. So, ikaw po ang klase na example na pwede kong uulitin yung sinabi ng dating o legendary na mayor ng Manila City na si Arsenio Lacson na nung sinabihan niya si Ernesto Maceda na tatay ni Commissioner Ernest Maceda Jr. diyan sa COMELEC. Ang sabi ni Arsenio Lacson kay Councilor, dating konsyal ng Maynila yan, Councilor Ernesto Maceda, so young yet so corrupt. Ang galing kasi mag-English niya siya, no? Napakagaling orador kasi yan siya, no? Orator yan si Arsenio Lacson. Actually, kung hindi siya namatay, hindi nagkaroon ng martial law sa Pilipinas. Kasi siya na ang na magiging mayor. Okay, sigwilan tayo konti kay Lacson. Sino ba si Arsenio Lacson? Sa panahon ni Arsenio Lacson, siya po ay abogado, siya po ay at the same time, media man, broadcaster. At matindi yung dila nito kung magbo-broadcast at magaling pa mag-deliver. Kaya dahil sa kanyang galing, sa unang pagtakbo niya sa eleksyon sa 2nd District ng Manila, ay nanalo kagad congressman. Pagkatapos doon, tumakbo na siya ng mayor, nanalo kagad mayor, 3 beses na naging mayor, namatay na lang siya sa kandungan ng babae, mayor pa rin siya. Yun po si Lacson. Ngayon, may isang katanggian nito si Lacson na wala na, hindi mo na makikita ngayon sa kahit sinong politiko sa ngayon. Kahit kay Duterte, kahit kay Bongbong Marcos, kahit kanino. Bakit? Anong katangian yun? Alam mo, 2 beses at 3 beses inalok si Arsenio Lacson na tumakbong Vice President. 3 beses din niya tinanggihan. At ng bandang huli, inalok din sa kanya na tumakbo siyang presidente ng Pilipinas. Tinanggihan din niya. Alam mo, yung kung nabuhay tayo noong araw, kung nakita nyo, siya po ang pinakasikat sa Pilipinas na kandidato. At panahon na yon, si Arsenio Lacson, inalok siya nung si Quirino ang presidente, si President Elpidio Quirino, ay ang kanyang Vice President ni Elpidio Quirino ay kasi si Elpidio Quirino kasi, Vice President po siya ni Manuel Rojas. Namatay si Manuel Rojas sa Clark Air Base habang nagtatalumpati kasi na-stroke, kaya naging presidente si Elpidio Quirino. So ngayon, nung presidente si Elpidio Quirino, nagka-issue sila ni Ramon Magsaysay Sr. At
tatakbong presidente si Ramon Magsaysay, pinipilit niya na kukuning vice presidente si Arsenio Lacson, tinanggihan siya. Bagkus, ang ginawa ni Arsenio Lacson, nagkakampanya na lamang siya, naging campaign manager siya ni Magsaysay. So nanalo si Magsaysay. Nanalo ang vice presidente ni Magsaysay na si Carlos P. Garcia na taga Talibon, Bohol. So ngayon, nang naging presidente na si Magsaysay, namatay siya sa eroplano na crash nang lumipad sila galing Cebu City. At ang paglipad nila, nahulog ang eroplano dun sa Mount Matunggal. May isang survivor lang dyan, yung Midyaman. So anyway, naging presidente si Elpidio Quirino at ginawa pa na defense secretary si Ramon Magsaysay. Naging defense secretary si Ramon Magsaysay, siya lang ang nakapag-surrender sa mga hukbalahap at saka mga laban, mga trupa, mga guerrilla laban sa Hapon at laban sa gobyerno. Kaya sila ni Luis Tarok na surrender niya, napasuko niya, kaya sumikat siya. Naging presidente si Magsaysay at ito ngayon si Carlos P. Garcia presidente. Nung naging presidente si Carlos P. Garcia, si Diosdado Macapagal na naman ang tumakbo kontra ng presidente. Inaya din ni Diosdado Macapagal si Arsenio Lacson na magiging vice-presidente niya. Tinanggihan din, naging campaign manager na lamang siya ni Diosdado Macapagal at nanalo si Diosdado Macapagal. Pagkatapos doon, ito naman, nang si Diosdado Macapagal na ang presidente, kinausap ni Ferdinand Marcos Sr. si Arsenio Lacson na patakbuhing presidente si Arsenio Lacson. Sinabi ni Ferdinand Marcos Sr. noong araw, Mayor Arsenio Lacson, pwede ba tumakbo ka ng presidente sa ilalim ng Nacionalista Party? Sa kondisyon na, anong kondisyon? Sabi niya sa kondisyon na pag naging mananalo tayo, huwag ka na tumakbo ulit ng presidente. Ako naman ang tatakbong presidente. Alam mo yung sagot ni Arsenio Lacson sa kanya? Over my dead body. Yan. So, ibig sabihin, ang problema lang kay Lacson, namatay siya. Na sinasabi, namatay siya sa sarap sa kandungan ni Charito Solis. Okay, diyan sa Boulevard, diyan sa Dewey Boulevard or Rojas Boulevard na isang hotel diyan. Okay? Natagpuan siyang stroke. So, yan ang kapalaran niya. So, anyway, nung napilitan minsan, namimilit na si Kan dahil nagkaroon ng issue, nagagalit ata si Ferdinand Marcos Sr. kay Arsenio Lacson, tinanong si Lacson ng mga media, bakit ka inaaway ni Ferdinand Marcos ni Senator Ferdinand Marcos Sr.? Ang sagot niya, simple lang po 'yan kasi naunahan ko siya kay Imelda Marcos. Anong ibig sabihin nun? So, ang ibig sabihin nun, totoo ba yung chismis na si Aimee ay ang totoong tatay ay si Arsenio Lacson? So, yan ang tanong. Pero sabi ni Arsenio Lacson, bago siya namatay, kaya galit sa akin si Ferdinand eh. Naunahan ko siya sa kanyang sweetheart eh. Okay. So anyway, hindi naman confirm yan hanggang ngayon. Makikita mo lang, so by the power of biology, diyan mo makikita ngayon ano ang kaibahan ng environment sa biology. Mag-joke-joke lang muna tayo ngayon. Ang kaibahan po ng biology sa environment ay ganito. Kung ang anak ay kamukha ng tatay, yan ay biology. Kung ang anak ay kamukha ng kapitbahay, yan po ay environment. Okay? So, siguro that explains the reason kung bakit hindi magkasundo-sundo si Aimee tsaka si BBM. Pero magkapatid sila sa nanay. Sigurado yan. Ang hindi ko na sigurado kung magkapatid sila sa tatay. So anyway, paputuloy tayo sa ating topic. Sabi ko, hindi pwedeng makasuhan, hindi pwede manaig ang libel case
ni Digong Duterte laban kay Trillanes, kahit sabihin pa natin na yung bank accounts na pinresenta ni Trillanes sa House of Representatives ay hindi totoo. Okay? Ang katwiran, dahil sa subparagraph 2 ng Article 354 ng Revised Penal Code ay nagsasabi na isa sa exempted sa libel law ay ang lahat ng mga sinabi, lahat ng mga statements, lahat ng mga tinatanong, lahat ng mga panulat na ginawa sa isang opisyal na proceeding kagaya niyan sa House Quad Committee hearing ay hindi pwede na magiging subject matter ng libel. Okay? Good na tayo dyan. Pero ano bang remedyo ni Duterte? Kayo halimbawa, andun kayo, example, nandun kayo si Wilson Carretera Ahmad. Halimbawa, nandun ka sa Kongreso at ikaw isiniraan kagaya niyan. Anong remedyo mo? Ito lamang ang remedyo ni Duterte. Anong remedyo niya? Magsampa labang ng kaso na perjury. Anong ibig sabihin ng perjury? Panunumpa sa kasinungalingan. But then, the problem is, being a trial lawyer po ako, ito ngayon ang magiging problema ni Duterte. Kung kasampa siya ng kaso na perjury, kailangan kaparihan niya ng libel na kailangan patunayan muna ni Duterte na hindi totoo yung mga bank accounts. Umabot yun sa 2 billion pesos. Yung bank accounts na yun, kung totoo man yun po ay kinita ni Sara Duterte at ni Digong Duterte at ni Basti sa panahon na hindi pa presidente si Digong Duterte. 2016 pa ito. So, ngayon, kung magkakaso ng perjury si Digong Duterte, kailangan niya patunayan na sinungaling. Kasinungalingan yun, hindi totoo. So how? Paano? Ito, mapipilitan ngayon si Duterte kumuha ng certificate sa lahat ng bangko na sinasabi, BPI, DBP, ano pa ba iba bangko na yun. Kukuha siya ng certificate at paupuin niya yung mga opisyal ng bangko para sabihin na wala siyang accounts doon. Ngayon, kung totoo na may accounts siya doon, sa tingin mo ba papayag ang mga taga-bangko? Sagot, hindi po. Hindi. Hindi. Kasi bakit? I-challenge din sila ng abogado ni dating Senador Antonio Trillanes na magmo-motion siya sa korte kasi karapatan ng lahat ng akusado na humingi sa korte na kahit anong ebidensya na sa tingin ng akusado ay makakatulong sa kanya. So, hingiin niya ngayon sa korte na isabpina ang lahat ng bank officials, mga opisyal ng bangko na kung saan nailagay doon BPI, BDO, wala ng BDO para nung araw, BPI tsaka DBP na parang iyon. So, kung ipasabpina ni Antonio Trillanes at kung totoo, patay. Ito na ngayon. Papasok na ngayon ang tinatawag na magagamit na sa ngayon na ebidensya sa tinatawag na droga, na involved talaga si Duterte sa droga. Kasi gagamitin yon para patunayan na involved siya sa droga. Di ba? So ngayon, magagamit din ito sa tinatawag na International Criminal Court. So yan po ang takbo niyan. Okay? So ulitin ko lang, sa mga bago pala nakapanood, kung magsasampa ng libel case si Duterte laban kay Trillanes, matutumba lamang, mababasura lamang. Sapagkat po sa ilalim na batas ng Pilipinas, makatatagpuan mo sa Article 354 ng Revised Penal Code na hindi pwedeng magiging basihan ang mga sinabi sa isang hearing sa Senado o sa Kongreso o sa House of Representatives na kahit sinungaling pa yan, hindi mo pwede gamitin nagsasampa ka ng libel case. Okay? Number 2, pero pwede pa, may option pa si Duterte na imbis na libel case ang sampa, ay magsasampa siya ng perjury case. Ibig sabihin ng perjury, may kulong din yan, mataas ngayon ang kulong ng perjury. Alam mo, dati ang kulong yan hanggang prisyon correctional lang.
Ibig sabihin, prison correctional, maximum of 6 years. Pero nung naging presidente si Duterte, inangat niya yan, ginawa niyang prison mayor. Ibig sabihin, hanggang 12 years ang kulong ng perjury. Si Duterte pang gumawa nun. Nang presidente pa siya. Siyang presidente pumirma ng batas na nagbago ng Revised Penal Code kung patungkol sa parusa na kulong ang pag-uusapan. Okay. So, ngayon, ulitin ko lang, kung magsasampa si Duterte ng kasong perjury, obligado ngayon si Duterte magpapatunay na hindi totoo yung mga bank accounts. Walang ibang paraan para mapatunayan mo na hindi totoo yan. Ano yun? Yun lamang ang ipatawag mo ang bangko para ipakita ang records ng bangko na wala talagang bank account si Duterte na ganun. At kung meron man, ipakita din ang history ng pagdeposito, pag-withdraw. Okay? So at least alam nyo na. Now, dadako tayo ngayon sa pag-amin ni Duterte. Alam naman natin, siguro kahit hindi ko na ipresenta rito, siguro lahat kayo ay nakapanood na rin na inamin ni Duterte. Ang sinabi niya, I'm taking full responsibility of what happened in war on drugs. Ibig sabihin, full responsibility. Ang tanong na lamang ay, matatanggap ba yan bilang ebidensya laban sa kanya sa International Criminal Court? Sagot, matatanggap. Bakit po matatanggap? Eh di ba sa batas natin, paano mo sabihin yan, Dr. Engineer Toto Kausing, na matatanggap? Eh gayong meron naman sa batas sa ating konstitusyon na ang lahat ng pag-amin ng akusado ay dapat, ang tawag dyan, extrajudicial confession. Ibig sabihin po ng extrajudicial confession, pag-aamin sa krimen na ginawa sa labas ng korte. So, kung ganoon, pag-amin niya, sinasabi sa ating konstitusyon, tatanggapin lamang bilang ebidensya ang pag-amin sa isang krimen kung ito ay may payo ng abogado at pinirma ng abogado at habang nagbibigay siya ng pag-aamin ay ginigiyahan siya, ginagabayan siya ng abogado. Ngayon, ito ngayon ang tanong. Sa Quad Committee hearing, pwede bang gamitin yon yung pag-amin niya dyan? Sagot, pwede. Bakit po? Kahit na sabihin natin, na sabihin nyo na walang pag-amin, walang abogado, ito po, meron siyang abogado, tatatlo pa nga ang abogado niya. Ang abogado niya, si Silvestre Billo, si Attorney Dilgra, at saka si Attorney Palito Salvador Panelo. O yan. So, ibig sabihin, talagang katanggap-tanggap. So, kung ano man, sinasaluduhan ko pa rin si Duterte sa kanyang pag-amin. At least, lalaki siya. So, pero dapat siyang managot sa lahat ng mga 30,000 na mga pinatay dyan sa war on drugs. Okay? So ngayon, ang kasunod na taong mukhang nag-anunsyo na ang Philippine National Police at ang Department of Justice na base sa pag-amin ni Duterte ay sasampahan nila ng kaso si Duterte dito sa Pilipinas. Anong mga kaso? Pwede sila magsampa ng tinatawag na crime against humanity rin na nakalagay po sa Republic Act 9851. Nakalagay dyan sa lokal na batas natin na yung may crime against humanity rin. So ngayon, ang tanong, kung kakasuhan nila ni BBM si Duterte ng crime against humanity sa Pilipinas, yun ba ay may epekto at mawawala ng bisa ang International Criminal Court? Sagot, hindi po maapektahan ang International Criminal Court na naghahawak ng kaso kay Duterte. Bakit po? Ito po ay isang prinsipyo na hindi matutumba sa lahat ng criminal principle, criminal law sa buong mundo. Sa prinsipyo ng criminal law, kahit sa civil law, ganito rin. Kapag nakuha na ng isang korte ang authority, ang jurisdiction at actual na siya
na nag-iimbestiga, aktual na siya nagsasagawa ng proseso, ay hindi na maaaring mawala sa korteng yan. At dahil doon una na ibigay sa International Criminal Court, kahit pa magsampa sila ng kaso dito sa krimen sa local, ay hindi mo mapipigilan ang International Criminal Court na magpalabas ng tinatawag na red notice. Ano po ba yung red notice? Ang red notice ay isa po yun sa pagpalabas, maghanap pagpaaresto na nakakaukit sa treaty or kasunduan ng mga ng mga international police, Interpol. So ngayon, sabi naman ni Bongbong, nagpalabas siya ng anunsyo sa pamamagitan ni dating Chief Justice Lucas Bersamin na kanya ngayong Executive Secretary na hindi haharangan na ni BBM kung ano man ang proseso na gagawin ng ICC. Kaya nga lang, minimantini nila na wala silang jurisdiction, walang jurisdiction ang ICC sa kaso ni Duterte. Yan ang sa kanila. Pero, inanunsyo rin na ni Lucas Bersamin na ipapatupad nila sa kasakali magpapalabas ng red notice ang Interpol at arestuhin si Duterte at si Bato, si Bongo, si Sara Duterte, si General Karamat, si General Albayalde, si General Mati, si Colonel Ruina Garma at saka si Colonel Edelberto Leonardo. So yan po mga prominente na makakasama sa International Criminal Court. So yan po ang inyong matutunghayan. At siyempre pa ay magano na lang ako, no? Magbabati na ko sa inyo. So si Betong, si Lourdes Bali, Injula Cuna, Tholitz Nanukon, Arnold Candano, tapos si Wilson Cantero Amad, John Porcis tayo, Katipunero, AR, Marhay na Banggi, okay, Emerjan Distresa, para Senador po ka ng Pinas, Atty. Toto Kausing, Tholitz Nanukon, tapos si Baby Luz Zamudio, tapos si Imor Nibal, si Pyra Lucas, okay, Maya Bingi, sa mga kabalin ko, lalo na dyan sa Purak, huwag niyong iboto si Jing Kapil. Huwag nyo rin nasuspendido na. Huwag nyo rin iboto si Lito Lapid kasi magdadala lang ng kahiyan sa lahi ng Kapampangan. At huwag nyo nang iboto ang lahat ng mga Pinida mula kay Nanay Bibi Pineda sa kanyang anak na si Delta Dennis Pineda, pagka-Vice Gobernador ng Pampanga, at kanyang mga anak na mayor ng Lubao at yung tumatakbo sa pagka-mayor sa San Fernando, Pampanga. Okay. At ang iboto ninyo, tahasan ko na iniendorso si Danilo Bailon na dating mayor ng Candaba, Pampanga. At sinusuportahan po siya ng dating mayor din ng Pampanga, Candaba, Pampanga, na si Jerry Pilayo. Tapos, ang kanyang vice governor ay isang napakatatag sa pag pinag-usapan natin ay ang kaganapan, kagalingan, at yung honesty, katapatan sa serbisyo na si Among Ed Panlilio. So, yan po ang aking inendorso. So, Ariel Gribas, pa-shoutout po from Sampaloc, Tanay. Domingo Ligario, si Papa Doms, lahat kayo, ingat kayo sa Baguio. Jegger Yarte, Salvador Moralde, magandang gabi, no? Polo Carpio, ano posisyon nyo sa sagot ni BP Lini kay Aling Marie? Ano bang sagot ni BP Lini? Hindi ko alam anong sagot niya. So, hindi ko napanood. So, siguro, ano ba ang sabi? Kung narinig mo, pakisabi dito para mag-react na kagad ako. So, Marilo Fabian, magandang gabi, Dr. Toto. Ami Gibana, watching you, Dr. Engineer Kausing, Jupiter, Pluto, tapos Eric Almidaka, Joel Sambahon, magandang gabi. Tapos Ralph Larry Ramos, Romel Garcia. Tapos si
si Efren Tan Barreto, Gil Caparos, Feliciano Calvo, Marilo Fabian, Era Montero. Wala pa akong number, no? Nakipaglaban pa ako, Era, sa pagkasenador. So, Marilo Fabian, so, sabi ni Supermam, wala pa akong number. Okay. Erlinda Lapicero, good evening. Supermam, ano bang sinabi ni, nasagot ni Attorney Lenny sa tanong ni Aling Marie? Aling Marie, pakisabi nga kung para mag-comment ako. Sixto Alquizar, Joselito Brizo, di ka man abogado, doktor ka man, huwag kang magaling, tikalon ka man. So, ibig sabihin, ito po siya ay talagang panatiko ni Duterte, kaya galit sa akin. Sige, anyway lang, ikaw, Mr. Joselito Brizo, hindi ko alam kung tuod mo nga pangalan ini. So, gahimo ka sa mga hambalanon nga waay pulos, di ba? Iway, hindi man tuod ng imo nga hambal. Puro tinikal ng imo ka binutig, ha? Okay. Salitang Ilonggo po yan, pasensya na kayo. Sword Boy, Abu the third. Paano kami maniwala sa iyo, Kalbo? Ay, kahit kalbo, may talino. Kalbo nga, mas matalino naman ako kay Bato. Luis B. Santos, keep safe everyone. Maruha Rabon, nakasampa o kinaso na ni Trillanes yan sa DOJ. Iba yung kinaso ni DOJ, ni Trillanes po. Ang kinaso niya po doon ay yung plunder. Okay? Pero ang libel, iba naman yung libel pinag-usapan. So, sinasabi ko na walang buhay ang libel ni Duterte. Roger, sana maabulis na yung bank secrecy laws. O tama nga. Elsa Garaw, yan din ang gusto ko sana. Paging senador ako, tanggalin ang bank secrecy law. So Elsa Garaw, Joselito Brizo, grabing tawa ko sa iyo. Comments, wag naman si Toto. Maruha Rabon, good evening. Jamie Ario Pagita, magandang gabi, Dr. Toto, kasi mabuhay ka. Amado Miranda, ang pagkakaintindi ko kung sino magsampa ng kaso, siya ang nagpapakita ng ebidensya laban sa akusado. Of course, kasi kung magsampa sa halimbawa ng libel o perjury, unang-una, problema libel, hindi nang pwedeng tanggapin. Kasi nga, official na mga salita yon sa isang hearing. Ngayon kung magsampa siya ng perjury, pero mapilitan si Digo magpalabas ng ebidensya na hindi nga totoo yung bank accounts. So, Jackie Stimuli, good evening. Ferdinand San Juan, good evening. Maruja Rabon, chismis, kay Lacson yan daw, yung tatay ni Amy Marcos. Sa totoo lang, naniwala ako na totoong tatay ni Amy Marcos, si Arsenio Lacson. So, Super Mamsi, Marilo Fabian, Japi Arante Peñalosa, watching from Quiyot, Cebu City, maayong gabi diha sa Cebu. Marilo Fabian, Super Mamsi, Supos Lidyo, Garmay, mayad nga gabi, Idok, Toto Kausing, kumusta pala yung pagtakbo mo bilang senador? Okay na ba? Ay, hulat lang anay, no? Kasi mapile pa ako sa motion for reconsideration sa COMELEC. So, Mon Barbas, sa Pres Perez, Jojo, buang daw ako. Well, ikaw na magsabi kung buang ako, ano bang pruweba niyo po? Huwag po kayo mamabastos kaya mga ka-viewers. Pio Torrecampo, good evening, Senator. Saturday, kala ko ba meron kayong live ng 7 p.m. sabi ni Reds, hihihi. Okay. 7 p.m. nga. Okay, nag-live na ako, pang 8 na ngayon, lampas na, di ba? Nag-video na late lang ako. Kung makakaubob naman itong mga ka-viewers, wagas, unless mas matalino pa kayo kay Engineer Toto ko lang, pero lang hi, wala naman. Shut up na lang. So Mariel, sa makalkal nga, pag nagkaso si Duterte kay Trillanes, di para palang nagbibigti. Parang nagbibigti si Duterte kasi may bibiston sarili niya. So, Sunny Day, George Trismaria, Sir Toto, kung magdidemanda si Duterte na libel present sa San Century, di mabisto, hindi na pwede matanggap ang libel. Sabi ko nga, pinaliwanag ko, dahil may batas na hindi pwedeng basihan libel ang mga sinabi sa mga hearing ng House of Representatives at mga Senado.
So, good evening, sabi ni PIC 0925. Si Super Mamshi, si Bumble D, Gregorio Babaran, Sunny D, Millions Kublog, Sakura 35, Jeneline Rosero, Alfredo Apaitan, Nabuhay ka Senador Eleanor Claveria, Rolly Andaya, Sakura 35, Edwin Marquez, Ranger Valdemoro, Gregorio Babaran, tapos si Betong, sino pa, Jumarita Samad, Jun Kabinbin Kabunyog, tapos Richard Kaindoy, Edwin Marquez, Bumblebee, PEC 0925, Hilda Marquez, Alexander Tandimayuga, One Web Construct. Ask ko lang paano kung kinasuhan si Duterte ng local court at nag-request ng house arrest. Wala pa namang ang paano kung kinasuhan si Duterte taning ng local. Hindi pwedeng kumaso ang local court, dapat tao kumaso o di kaya PNP. At One Web Construct, Good PM Engineer Toto Housing, Manuel Tribio, Alibang, Erlinda Lapasiros, Attorney Sen Toto Housing, balik ka na sa pagka-lawyer para sa akin. Pag ikaw ang namumuno dito sa Pinas, magiging maayos. Opo. AG Pasino, Jeffrey Imas Malabanan, si Gregorio Babaran, Zila, si Espinedo, dapat kasama sa arrest. Beth Labupi, malamang baka isama sa arrest si Espinedo kasi sa kanya tinutukoy ang pagpatay sa kay mayor ng Usami City. Si Joel Siocon, tama ka, sang-ayon ako 100% na sa opinion mo. Salamat sa paglaban para sa katotohanan, para sa mga pamilya natin, mga mahal natin sa buhay, at para sa bayan natin ng Pilipinas. Go, 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 Dr. Toto Bunyog Kausing. Hoy, gising ombudsman. Imbestigahan mo si ex-president Gloria Macapagal Arroyo sa sobrang maanumalyang proyekto ng North Rail Project. Bayad ng Chinese contractor, walang tinayong project. Sayang ang bilyon-bilyon na pera ng taong bayan. Taxes namin yan, binayad sa kontra. Lynn Mariano, tapos si Abdul Marin, Han Bimoride, so si Zorena Bien, Mr. John Reaction, Cecil Agos, Erlinda Lapiceros, Antonio Guinyo, Jelly Robles, Al Pacino, Katipunuero AR, tapos Lynn Mariano, Pablito Cam, Ray Holanda, Racey Capillo, Sunny Day, One Web Construct, Al Pacino, Agustin Mondragon, at Sunshine TV, Engineer Toto, Mamshi po ito. After nyo, pag live, pwede ba kayo? Sige, sumaglit ako sa inyong padalhan mo ako ng tinatawag na link. Braxy, Attorney Boss, I'm here. Okay, magkita tayo mamaya. Braxy, Danilo Rapisura, Agustin Mondragon, hold ko muna, tarpaulin mo. O sige, Jeffrey Imas Malabanan, Braxy, Sunny, Zay, Mamshi, Agustin Mondragon, Shine TV, may mga traidor na mga nagpapanggap na kakampi, masama yan. Rolando, Sunny Day, Hans Memory Day, Jeffrey Imas Malabanan, Happy Together, Eleanor Claveria, Gamaliel Sidayaw, Rex Pagulayan, Hilda Marquez, Marcelo Dacanay Milian, si Toby Loreto TV Channel, Shine TV, Andy Zavalo, Braxy, Sunny Day, Jun Haluthut, Filomeno Junior Rosalita, tapos si Antonio Grino, sino pa, si Randy Milian, Jerry Villanueva, Jesse Capilla, tapos Norberto David, tapos Fortunato Buhunsua, Ramon Junior Gloria, sino pa, si Delia Bartolome, Rodrigo Orio, Frederick Iloro, sino pa, si Teddy Perez, I.S. Risa, Russell Sita. So magandang gabi po, ha? Magandang gabi, Rodrigo Duterte.